Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga paunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, kumpiyansa ang Department of Budget and Management o DBM na walang magiging aberya sa pagtalakay ng 2026 national budget kahit na nagkaroon ng palitan ng liderato sa House of Representatives. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, umaasa ito na sa bagong liderato ay susundin ito kung ano na ang nakalaan sa legislative calendar. Hindi rin aniya maganda na magkaroon ng reenacted budget at on track naman aniya ngayon ang pagtatalakay ng national budget. Magugunitang bumaba sa pwesto si Speaker Martin Romualdez at pinalitan siya ni Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, tiwala naman si Senate President Vicente Tito Sotto III na hindi maantala ang pagpasa ng 2026 proposed national budget. Ito ay sa kabila ng pagkakapili kay Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III bilang bagong House Speaker. Umaasa ang Senate President na sa tulong ng bagong House Speaker ay matitiyak na magiging malinis ang panukalang budget para sa susunod na taon. I will make sure that Speaker Boji and I will make sure that there is live streaming so that the people and the public will know where the money goes. Si Senate President Vicente Tito Sotto III. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, panukalang 2026 national budget may aakyat na sa plenaryo sa Lunes. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Matapos ang isang buwang pagtalakay ng komite, tuluyan ang tinapos ng House Committee on Appropriations sa budget briefings para sa House Bill 4058 o ang General Appropriations Bill. Kasunod dito ng pag-terminate sa pagdinig ng panukalang pondo ng DPWH nitong Miyerkules. Malaki ang pasasalamat ni House Appropriations Committee Chair Mika Swansing sa Secretariat, committee members at mga kasamahang mambabatas na nagtanong at hinimay ang mga panukalang pondo ng bawat ahensya. Pagsiguro naman niya na ang mabubuong budget ay tiyak na tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Dahil dito maiaakyat na sa plenaryo ng Kamara ang panukala para sa plenary debates simula sa susunod na linggo, September 22. Prepare the committee report in time for plenary deliberations on Monday, but we assure our distinguished members in the House and of course the Filipino people that the Committee on Appropriations will work hard to come up with a budget that will ensure that every peso
allocated to the government programs, to the different departments and agencies for fiscal year 2026 are allocated towards programs that would really benefit the Filipino people. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, bumuwelta si Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa bintang ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte kaugnay ng umano'y papel niya sa pagkakahirang kay Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III bilang bagong House Speaker. Una nang sinabi ni Duterte na tila cover-up lamang ang pagbaba sa pwesto ni late Representative Martin Romualdez bilang House Speaker at pagkakapili kay D bilang kapalit nito. Ayon kay Marcos, kung dumadalo lang aniya si Duterte sa mga pulong at sesyon, ay alam nito ang takbo ng mga gawain at usapin sa loob ng House of Representatives. Tiniyak naman ng nakababatang Marcos na kinonsulta ang lahat ng party leaders kaugnay sa pagpili sa bagong House Speaker. Maka-style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Bagamat walang kapangyarihan ang House of Representatives na pilitin si Ako Bicol Party List Representative Zaldico na umuwi sa bansa para harapin ang mga alegasyon laban sa kanya, sinabi ni Marcos na maaari pa rin itong magpasa ng ethics complaint. Aniya, posibleng ma-expel si Ko bilang House member kung patuloy na liliban gaya ng nangyari kay dating Negros Oriental Representative Arnie Teves Jr. Nadadawit ngayon si Ko sa mga aligasyon ng anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Sa kabila nito, nanawagan si Marcos sa kapwa nitong mambabatas na umuwi na sa Pilipinas at harapin ang mga aligasyon na ibinabato laban sa kanya. I think he should come home and face allegations against him. It's not too severe and it's dragging the house in the mud. Si Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nanindigan naman ng palasyo na hindi ginagawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malawakang anti-corruption drive para lamang maging legasiya niya ito kundi dahil ito ay nararapat. Ito ang naging pahayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro kasunod ng maigting na kampanya kontra korupsyon. Ani Castro, karapatan ng mamayang Pilipino na maibigay sa kanila ang nararapat at kabilang dito ang pagsugpo sa lahat ng akto ng korupsyon na lalong nagpapahirap sa bansa. Hindi po ito ginagawa ng Pangulo para magkaroon lamang ng legacy. Ginagawa niya po ito dahil ito po ang kinakailangan. Ginagawa niya po ito para sa taong bayan. So hindi para po magkaroon lamang ng legacy. Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, bago tayo magpatuloy sa ating balitaan, ay pag-uusapan natin sa isang maikling panayam ang naging palitan ng liderato sa Kamara kahapon kung saan nga hinirang na bagong House Speaker si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Kasama na natin sa ating linya ng komunikasyon ang ating kumbaga ay suki na natin dito sa Radyo Pilipinas World Service si Dr. Froilan Calilong, isa po siyang political analyst. Dr. Calilong, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, thank you so much, Steph. Thank you so much for having me again at magandang tanghali din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ayun, maraming salamat po Dr. Calilong sa pagsama niyo po sa amin dito sa programa. Tulad nga po ng nabanggit kanina ay nagpalit na nga po kahapon, no? Nagpalitan na po kahapon sa liderato ng Kamara sa katauhan ni ngayon House Speaker Boji D. At alam naman natin na mahigit isang linggo lamang ang nakakaraan ay nagpalit ng liderato ang Senado kung saan ang kasalukuyan na ngayon Senate President ay si SP Tito Sotto. Sa halos magkasunod na palitan ng liderato sa mataas, pareho sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso, ay ano po ang maaaring maging epekto nito sa pangkalahatan ng 20th Congress? Well, basically, anytime na magkakaroon ng mga pagbabago, no, anytime that there will be some changes, particularly in the leadership, it always creates some kind of parang seismic effect, no, para siyang political earthquake, no, so to speak. And the reason being is because yung shift ng mga, yung pagpapalit ng liderato may also mean shifting ng mga groupings, particularly ng mga minority at majority, like what we saw in the Senate, yung dating minority biglang naging majority just because there was a shift, no, in the leadership. Same goes with the important committee leaderships, no. Nakita natin na immediately pagkatapos ng pagpapalit sa Senado ng liderato, nagkaroon din ng mabilisang pagbalasa doon sa mga key government positions, particularly din sa committees, no. So this is already given, no. Pero ang mas mahalaga siguro na puntasan natin dito is kung paano dadalhin itong pagbabago na to, no? Particularly itong leadership sa Senate, ganun din naman sa lower house, kung paano magna-navigate itong dalawang kapulungan na to, particularly dito sa pinakamabigat na issue na kinakaharap ng ating bayan ngayon, which is all about this flood control fiasco, no? We shall see whether or not the change in the leadership will be instrumental in paving the way for a better understanding, and at the same time for a better resolution to this issue. And yun nga, sana yung investigation na gagawin, yung mga investigation na inilalatag will eventually lead us to the truth. At more than that, no, yung accountability measure na sana mapanagot lahat, no, ng mga lalo-lalo na yung mga nasa ulo nitong mga itong issue na to. Nga lang yung ilan dito, no, na mga nabanggit na pangalan ay mga prominenteng mga tao pagdating dito sa Kongreso at sa Senado, no? So we'll see how the leadership of the Senate as well as in the Congress will not be a hindrance, no, to the otherwise smooth flow and sabihin na natin continuous staging of the investigations, at eventually nga malaman natin yung totoo later on. At bago natin pag-usapan itong mga flood control projects na ito, ano naman po yung maaaring maging implikasyon ng naging, kumbaga, masasabi natin na instability sa ngayon ng liderato sa dalawang kapulungan ng Kongreso? Kasi syempre merong mga bago pa man itong naging palitan, no, bago pa man hinirang itong si Representative Boji D bilang House Speaker, ay maraming naglulutangan din na pangalan, no, katulad na lamang ni Congressman Kiko Barzaga na nagsabi na gusto niyang maging House Speaker. Ano po ba ang implikasyon nito sa political landscape dito sa Pilipinas?
Well, basically, it creates a not so stable political environment, no? Especially kapag may mga change ng leadership na ganito. Na ibig lang naman sabihin ito, plain and simple, may mga usapin o may mga issue na sobrang tindi at sobrang lala, no, to the point na kinakailangan talaga nating magbago o magkaroon ng governmental reset, because things like this do not happen out of nothing, no? Meron talagang malalim na dahilan, lalong-lalo na kapag nagpapalit tayo ng mga leader, no, particularly dito sa Senate and in the lower house, no. And the truth of the matter here, hindi natin kasi ito po pwedeng ihiwalay doon sa issue ng flood control. Dahil kung titingnan natin, ang isa sa dahilan kung bakit nagpalit tayo ng liderato dito sa Senado, halimbawa, dahil sa pagkakadawit ng pangalan ni Senate President Francis Escudero doon sa issue. And also, dito rin naman sa lower house, ang isa sa pinakapangunahing dahilan kung bakit din naman tayo nagpalit ng liderato rito dahil sa pagkakadawit din naman ng pangalan ng dating speaker dito sa issue ng flood control fiasco, no? So basically, it will revolve around that. And when you look at the magnitude of this issue right now, at this moment, I think there is really this sentiment of the public, no, na talagang gusto nila magkaroon ng full accountability dito. And I think the reason kung bakit nagpalit, no, isa sa reason bakit nagpalit ng liderato kaagad ang lower house, dahil nga dito sa napipintong malaking rally, no, nagaganapin sa September 21. And for sure, ang isa sa hihilingin ng mga atin o dadalo rito sa pagtitipon na to ay yung pagbibitiw ni former Speaker Romualdez, na ito nga nangyari na kaagad, no. So bago pa hingin at bago pa mangyari yung rally, nailatag na yung kanyang pagbibitiw. But the important thing here na makita natin is kung ito bang transition na to talagang magre-result in a better lower house. Will it uplift the morale of our congressmen? Will it create a better legislative agenda for the 20th Congress? Will the new leadership in the lower house be an instrument for change, or is it just going to be the same senaryo lang ang mangyayari sa Kongreso, na kung saan ang pinalitan lamang ay yung leader sa pangalan, pero yung proseso at yung mga polisiya at programa mananatiling katulad lang nung nakaraan. At yun nga po, Dr. Calilong, gusto lang din natin malaman, no, dahil syempre, no, lumabas sa mga balita na kumbaga maituturing itong pagbibitiw nga, no, ni dating House Speaker Martin Romualdez na isang kumbaga sacrifice, no. Ano po kaya naman, no, ang future, no, para sa anti-corruption drive ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos itong mga kaganapang ito? Well, siguro ang kailangan natin ditong tignan is that the new speaker must be able to effectively control the narrative, no? Kasi ang totoo niyan, ang sentimiento kasi sa ibaba, no, particularly ng mga tao, is that this is really more of an appeasement and accommodation, no? What I mean by that is maybe the people are saying, kasi nga they're clamoring na magbitiw itong si former speaker Romualdez, and true enough, ito nga nagbitiw siya. Pero ito ba, mayroon ba talagang systemic and structural and meaningful change na mangyayari, no? That is something that we wanted to see. And I think right now, the current speaker, Speaker Lee, is in the best position to really institutionalize changes para mapawalang halaga itong mga agam-agam na to ng taong bayan, kasi hindi natin maiaalis yun, dahil nga itong si Speaker Lee ay matagal ng kaibigan ni Martin Romualdez, ganun din naman ni President Bongbong Marcos, kaalyado siya, no, kapartido siya, and hindi natin maikakaila, no, that the Malacanang really had a hand dito sa pagbabago na to. And yun nga, as to whether or not this will be a meaningful change, that is something that we want to see. Although the public right now is I think quite happy, no, na kahit paano nagkaroon ng pagbabago
magbabago, no? Pero syempre, hindi naman porket nag-resign itong si former Speaker Martin Romualdez, masasabi natin na wala na siyang kasalanan or off the hook na siya, no? To be honest, wala namang admission din on his part, no? Yung sa farewell speech niya, parang yun nga binabanggit niya pa is really more of a sacrifice, no? When in fact the clamor of the public is for him to resign because nadadawit yung pangalan niya dito sa issue, no? So we'll see in the coming days as to how will this unfold. Syempre alam naman natin na nasa majority pa rin, no, si dating Speaker Romualdez. Gayong parehas namang nasa mayorya, no, ang dati at kasalukuyang House Speakers, magkakaroon pa rin kaya, masasabi ba natin na magkakaroon pa rin ba to ng impact sa legislative agenda ng administrasyon ni Pangulong Marcos? Well, basically, ito nga yung binabanggit ko kanina, for this to be meaningful and to be substantial, kinakailangan talagang mailatag ng maayos yung mismong legislative agenda nitong ni Speaker D. At kinakailangan kung mag-institutionalize tayo ng mga programa, polisiya, palayo or may malaking kaibahan doon sa mga nailatag noong 19th Congress, siguro masasabi natin that Speaker D is really trying to come out on his own, and is really trying to carve a niche away from what was perceived to be or expected of him dahil nga isa siyang kaalyado ng majority. But the point is, when you are already given the position, you're already given the prerogative to make the necessary adjustment to Ayun, at medyo mag-re-establish lang tayo ng communication kay Dr. Calilong dahil naputol yung ating communication. Hold on lang para sa ating mga taga-subaybay dahil mahalaga itong usaping ito. Ayun, naputol tayo. Dr. Calilong, go ahead po. Yun nga, as I was saying a while ago, now if this is supposed to be a meaningful change, kinakailangan talagang may mga systemic reforms, no, na institutionalize itong si Speaker D. Kinakailangan na maramdaman natin kaagad kung ano ba yung pagbabago sa legislative agenda ng Kongreso at ano-ano bang mga programa, polisiya na kanyang tatahakin. Is this going to be similar from that of the predecessor, or is he going to carve his own niche, or is he going to chart his own direction insofar as the lower house is concerned, because right now, let's face it, the lower house is and many congressmen are feeling very low morale, because of what's happening. And true enough, there might be some good congressmen here who are not involved in any way whatsoever with the flood control fiasco, pero their image are also being dragged into the situation because it's of the impression that it's a collective doing of the Congress in which they belong to, so mahalaga na malinis, at masabi ng liderato ngayon ng Kamara na kaya niyang ipag-unite yung mga dissenters, yung mga loyalists din kay former Speaker Martin Romualdez, at yun nga, para mas may angat yung imahe ng ating Kongreso. And isa siguro sa paraan para to magawa is yun nga, magsulong ng mas maayos at mas epektibong legislative agenda. And I believe this is the reason why he was chosen by the majority, and I believe he was also endorsed by the president for the position, for the very reason na nakikita nila na hindi siya magiging balakid doon sa mga gustong ilatag ng ating Pangulo as a part of his executive legislative agenda. Dr. Calilong, ano naman ang maaaring asahan o gawin ng isang ordinaryong Pilipino sa gitna ng mga pagbabagong ito sa liderato ng Kamara?
Well, I think by all means, no, we have to be very vigilant about what's happening at the moment. No, we have to be relentless in trying to hold the government accountable, not just the Congress, not just the president, not just the DPWH, but I believe every government instrumentality and every government in any government position and any government agency, kinakailangan talaga mataas yung level ng ating pagkilatis, no, sa kanilang mga ginagawa, because I believe that this DPWH thing, this flood control scandal is just the tip of the iceberg. We're just barely scratching the surface here, and I believe that there are more systemic corruption happening maybe in other departments, and true enough, when you have a people that is very vigilant, observant, and that they're very conscious about what's happening, and that they want to take part in whatever action that there may be, I think that will create some kind of kumbaga mentality on the part of the officials na medyo mag-iisip-isip sila, no, before they go on with what they are accustomed to do, no. So iba kasi kapag meron tayong tinatawag na participative governance, no, iba rin kapag may greater citizen participation, and I think medyo yung kamulatan, no, sa ating mga kababayan narito na ngayon, nararamdaman na natin, and siguro kailangan lang talaga nating hilingin yung hustisya, because at the end of the day, it's us, it's the public that we're put on a very very sad state, no. We are on the losing end, no, kahit sa ang anggulo nating tignan, tayo talaga yung talo rito, tayo yung pinagnakawan, tayo yung na-deprive doon sa isang bagay, isang serbisyo na dapat talaga sa atin, na sana ay magsasalba sa maraming buhay at sa maraming ari-arian, pero yun nga ang nagtamas at nakinabang lamang ay ilan. And with that po, maraming salamat po, Dr. Calilong, sa pagsama niyo po sa aming programa at maging sa very, kumbaga, yung mga insights niyo po patungkol sa mga huling kaganapan po dyan sa Kamara. Sa ulitin po, and God bless po. Maraming salamat at mabuhay po kayo. At atin po nakasama ang political analyst na si Dr. Froilan Calilong patungkol dyan sa naging palitan ng liderato sa Kamara kahapon. Babalik na tayo sa ating balitaan. Samantala, paglaban ng Marcos administration sa korupsyon, alinsunod sa due process at hindi EJK style ayon sa Malacanang. Ang kabungulat hihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Tila kailangan ng manalamin na magsuot ng hearing aid ni Vice President Sara Duterte upang mabatid ang development sa laban kontra korupsyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa mga anomalya sa flood control project. Payag ito ni Communications Under Secretary Claire Castro dahil tila hindi alam na ikalawang Pangulo ang mga agarang aksyon o hakbang na ipinatutupad ni Pangulo Marcos sa mga nadiskubreng irregularidad. Ayon kay Castro, malinaw na kumikilos na ang Pangulo para imbestigahan ang anomalyang proyekto, kabilang dito ang pagbibigay ng direktiba sa mga law enforcement agency at ang mismong pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure. Pagbibigay din na opisyal, hindi naniniwala si Pangulo Marcos sa madali ang proseso na walang due process tulad ng EJK style na umiral noong nagdaang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay kurap. Inamin niyang nagnanakaw siya, pero naubos na. So, ito pong article na to ay 2017. Halos mahigit isang taon na nakaraan after siya mangako na 3 buwan hanggang 6 na buwan matatapos ang korupsyon. So, 2017 ito, sana na ibigay na rin niya sa kanyang ama kung paano agarang masusugpo ang korupsyon. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nilinaw naman ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na direkta ng hahawakan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga matatanggap na reklamo at impormasyon sa sumbong sa Pangulo website, partikular ang may kaugnayan sa flood control projects. Sa kasalukuyan, pumalo na sa mahigit 16,000 sumbong ang natanggap ng sumbong sa Pangulo website. Ani Castro, nasa jurisdiksyon na ng ICI ang pag-imbestiga at pag-verify sa mga sumbong na ito at oras na makalap ang sapat o makakalap ng sapat na ebidensya ay agad na ma-formulate ang kaso hinggil sa reklamong ito. Meron po na natanggap na sumbong as of now ay 16,275 na report at lahat pong ito dahil meron na pong ICI ay ipapasa na po sa ICI. Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, wala pa ring lusot si Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral kahit na nagbitiw na ito sa pwesto. Ito ang binigyan diin ni DPWH Secretary Vince Dizon kasunod ng pagsalang ng kanilang ahensya sa budget deliberation ng Kamara. Ayon kay Dizon, haharapin pa rin ni Cabral ang mga posibleng kasong kakaharapin nito bunsod ng pagkakasangkot nito sa mga maanomalyang flood control projects. Ayon pa sa kalihim, walang maabsuelto sa ginagawang aksyon ng pamahalaan kontra korupsyon. Nag-request po siya na tanggapin ko na po ang kanyang courtesy resignation, which I actually already did. Siya po ay mapapalitan at nag-submit na po ako ng pangalan. Pero involved sa cases that will apply? Hindi naman po ibig sabihin na ikaw ay nag-resign o umalis sa department, hindi ka na mananagot kung kailangan mong managot. No? I thank you. So hindi po yun hindi po ganon. DPWH Secretary Vince Dizon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, DPWH Chief sang-ayon sa mungkahing pagrepaso ng budget allocation. Secretary Vince Dizon nangako ng mahigpit na pananagutan ng mga kontraktor at kawani o opisyal man ng kagawaran. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Sang-ayon si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na rerepasuhin ng kanyang kagawaran ang sistema ng budget allocation sa lahat ng distrito upang masiguro ang patas at angkop na distribusyon ng pondo. Ito ay kasunod ng mungkahi ni Batangas Representative Leandro Legarda Leviste na dapat gawing equitable o pantay-pantay ang alokasyon ng pondo batay sa populasyon at land area ng bawat lugar. Sa isinagawang budget deliberation ng DPWH sa House Appropriations Committee, sinabi ni Dizon na naniniwala siya na kinakailangan muling suriin ang kasalukuyang formula ng budget allocation upang matiyak na ito ay tunay na nakatutugon sa mga pangangailangan ng taong bayan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Dizon. I think there is a need to really revisit the way the department is allocating its budgets, and I think this is one way of looking at it, and we will be doing so and revisiting this formula in future budgets. Bukod dito, nangako ang kalihim ng mas mahigpit na pananagutan sa mga kontraktor at kawani ng ahensya na sangkot sa substandard at ghost project kasabay ng kanilang pakikipagtulungan sa binuong Independent Commission on Infrastructure o ICI. Anya lahat ng kaso ng substandard at ghost projects ay isusumite sa ICI para sa mas masusing investigasyon at pag-uusig sa mga sangkot. Ang mga kontraktor naman na mapapatunayang may sala ay iba-blacklist at papatawan ng nararapat na parusa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes
Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, nais ni Senador Rodante Marcoleta na magkaroon ng bahagi ang Philippine Space Agency o PhilSA sa pagtugon sa mga anomalya sa flood control projects. Sa pagsalang ng PhilSA sa budget hearing, sinabi ni Marcoleta na hindi niya minamaliit ang mga nagawa ng ahensya sa ibang aspekto, subalit kinakailangan aniya ang tulong nito ukol sa issue ng flood control projects. Gaya na lang aniya ng paghahanap sa coordinates sa mga sinasabing flood control projects, gayon din ang mga bangko na pinaglagyan ng pera na nakuha ng mga kumita sa nasabing proyekto. Itinanong din ng mambabata sa PhilSA kung kaya nitong matukoy ang kinaroroonan ni Representative Zaldico na iniugnay sa mga nakinabang sa nasabing mga proyekto. We want to know, nasaan ang mga coordinates? The DPWH, nagtuturuan na sila ngayon. Dito natin dapat makita ang tulong ninyo. Hindi ko sinasabing, hindi ko minemenos ang nagagawa na ninyo in other aspects of our life. Kaya lang, ito yung importante ngayon eh. You should assert kung ano yung kailangan ngayon. Halimbawa, pwede nyo bang ma-detect yung mga bangko pinaglagyan ng tong mga makawatan na ito kung nasaan ang perang nilagay? Pwede nyo bang ma-detect ngayon kung nasaan si Saldico? Si Senador Rodante Marcoleta. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng mga regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Ako si Eunice Jasmina Reyes, isang estudyante ng Western Mindanao State University. Nakikita ko itong hakbang bilang isang praktikal at makataong solusyon para masiguro na ang mga pondo ng bayan ay hindi masasayang at talagang mapupunta at mapapakinabangan ng mga mamamayan. Si Romel de la Cruz, isang mag-aaral mula sa Mariano Marquez State University, Development Communication. Ang pagbabalik ng Certificate of Acceptance ay isang magandang hakbang upang masiyasat o makita natin kung maganda ba ang pagkakaimplementa ng mga proyekto na isinasagawa ng ating gobyerno. Ang pagbabalik ng Certificate of Acceptance ay ito na marahil ang isa sa pinakamagandang hakbang ng administrasyon upang matuldukan na ang problema ng ating bansa sa malawakang korupsyon. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Bureau of Animal Industry target na tulungan ang mga coconut farmers sa pamagitan ng pagbibigay ng alagang hayop. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Kas pa ng suporta iti kalikagom ni President Ferdinand R. Marcos Jr. amanayunan ti sapol dagiti coconut farmers bite a mayor uray ti panagbunga ti mula daanyog mangipaay ti Bureau of Animal Industry kadagiti matarakan na dingwan wano poultry kadakwada. Kinuna ni Bai agriculturista Jamil Malate malaksid iti mismo nga dingwen dapat iti maipapaay training kadakwada tapno masigurado dumakkel kan mapaado dagitoy dingwan. Kinuna ni Malate aga po ta puro native adingwan ti matarakan ditoy masigurado pay protektado ti populasyon da. Karaman ditan dagitay native manok, baka ken baboy. Kinuna ni Malate nga importante daytoy
ken ado iti benepisyo nga maala dagiti farmers ken komunidad manipod iti panagtarakanda kang runaanan iti food security. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Pumunta naman tayo sa Agoo. Mga libreng serbisyo ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan sa mga residente ng Luna, La Union. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Mapayapang rally kontra korupsyon gaganapin sa Borongan City sa Setyembre 21. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Leyte 4 Electric Cooperative naglunsad ng programang Siga Karun Bayad Pohon. Narito ang ulat mula kay Jevic Epiz. Pinasubay sa kasaulugan sa ika-50th anniversary sa Leyte 4 kung Leyte 4 Electric Cooperative, gilusad ang usa ka bag-ong programa nga nagdala og kahayag og paglaom sa mga panimalay nga nanginahanglan mao ang Lighting Assistance Program kahayag og paglaom Siga Karon Bayad Pohon. Tumong sa programa nga makaabot ang serbisyo sa kuryente ngadto sa mas daghang kabalayan pinaagi sa usa ka soft loan scheme alang sa house wiring materials nga bayran sulod sa usa ka tuig pinaagi sa dugang sa monthly electric bill. Sa una nga hugna sa naasoy nga implementasyon, gipahigay ni adto nakalabay nga semana ang signing og distribution sa house wiring materials dito sa Hilongos, Leyte. Samtang gisunod usab ang ikaduha nga batch dito sa Dakbayan sa Baybay, din gitigom ang mga beneficiary. Sa Kratibukan abot sa 400 ang beneficiary sa naasoy nga programa. Di naghatag kini og dakong tabang sa mga panimalay nga walay kapasidad sa pagbayad dayon sa wiring materials o naghatag og gigayon nga makakonekta sa kuryente nga walay dako nga upfront cost. Nanguna sa naasoy nga kalihukan si Acting General Manager Brenda Flores Ampolitod, Board President Attorney Joseph Carnel Bandalan
uban pa sa mga board of directors o mga representative gikan sa naglaing distrito sa Lico 4. Isip pilot run sa programa karong tuiga, gilauman sa Lico 4 nga magpadayon ang pagpalapad ini sa maabot nga katuigan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epis mula sa Sogod. Puntahan naman natin ang Mindanao. Philippine Navy nagsagawa ng 2 araw na libreng public viewing sa BRP Miguel Malvar sa Cagayan de Oro. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Romy Kapinpuyan. Nagpadayon karon ang 2 ka adlaw nga free public viewing sa BRP Miguel Malvar sa Makabalan Port dinhi sa Cagayan de Oro. Usa kini sa mga bago ug most advanced naval assets sa Philippine Navy ug kabahin kini sa Show the Flag mission dinhi sa Cagayan de Oro. Ang BRP Miguel Malvar mao ang unang 2 guided missile corvettes nga giturn-over sa South Korea alang sa Pilipinas ug kumpleto kini sa combat ug surveillance systems. Ang barko adunay kitason nga 118.4 meters ug gilapdon nga 14.9 meters ug maglawig sa gikusgon nga 15 knots nga adunay range nga 4,500 nautical miles. Ang mga armas dinhi naglangkob sa Sea Star anti-ship missiles, VL Mica vertical launch systems ug 3D ISA radar. Para sa Bagong Pilipinas, Roby Kapinpuyan, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Third quarter barangay clearing operations ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Zamboanga City inumpisahan na. Narito si Shirley Espino para sa balita. Formalmente principia otra vez la tercer quarter del Barangay Clearing Operations que está conducida al Department of the Interior and Local Government of DILG na ciudad de Zamboanga. El operasyon que está conducida el Composite Validation and Assessment Task Team ita encabeza el DILG Zamboanga Office junto con el gobierno local y implementa ya el principio de Barangay Road Clearing Operations o barko y halina't pagtanim ng prutas at gulay o hapag ikalinisan program na mga barangay de Zone 1, Zone 2 y San Roque. Este corre hasta na Octubre 8, donde ta esperanza que visita también na otros pa mga barangay na syudad. Objeto de la actividad para asegurar que seguro y eficiente el corrida de tráfico y no hay más mga obstruksyon que ta causa cuantos mga problema y aksidente na kalye publiko. Desde na RP Zamboanga yo si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Love program ng Office of the President umarangkada na sa isla ng Siargao. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Dayanara Hake. Duha ka grupo sa kababayen-an gikan sa Siargao Island, Surigao del Norte ang napili nga benepisyaryo sa Egg Production Project ubos sa Livelihood Opportunities and Viable Enterprise o LOVE program sa Office of the President. Kini sa pakigtambayayong sa Department of Agriculture, Office of the Secretary o sa National Livestock Program. Ang matag grupo makadawat og 240 ka ready-to-lay nga mga manok, shed materials, tambal og bitamina nga nagkantidad og 397,500 pesos matag grupo. Ang proyekto nagtumong sa pagdugang sa kita sa kababayen-an, pagpalambo sa nutrisyon sa komunidad ug pagsiguro sa malungtarong supply sa mga itlog sa isla. Kini nga proyekto usa ka testamento sa lig-on nga panag-uban tali sa national ug lokal nga mga ahensya sa gobyerno aron mapalig-on ang papel sa kababayen-an isip aktibong partisipante sa pagpauswag sa agrikultura ug panginabuhian sa ilang mga komunidad. Si First Lady Liza Araneta Marcos ug DA Caraga Regional Executive Director Arlan M. Mangilen maoy nangulo sa pagpresentar sa mga project certificates
ngadto sa General Luna Women's Association ug Santa Monica Women's Association atol sa seremonyas nga gipahigayon adlaw Martes, Setyembre 16, 2025 sa Siargao Island, Surigao del Norte. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Hake mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan, kampanya kontra child labor, ibinida ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 10. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Gibida sa Department of Labor and Employment o DOLE Region 10 ang kampanya Batok Child Labor pinaagi sa DOLE Kula Season 5 mga kwento ng Batang Malaya Awards usa ka kompetisyon sa mubo nga salida nga nagtinguha sa pagpalapad sa advokasya ug kahibalo sa publiko. Matud ni DOLE 10 Regional Director Attorney Geoffrey Suyaw, kining inisyatiba sa rehiyon na ila na sa international partners isip usa ka moderno nga pamaagi sa pagpahayag sa tinuod nga kahimtang sa mga bata nga nabiktima sa child labor. Dugang niya gikinahanglan ang panaghiusa sa tibuok komunidad, dili lang sa gobyerno aron hingpit nga maputol ang ugat sa kakabos. Sa maong kompetisyon giila isip first place ang booking sa Camiguin Provincial Field Office, gisundan sa landfill sa Lanao del Norte Provincial Field Office nga second place, ug bayarin sa Cagayan de Oro City Field Office nga third place, diin nagdala og mapuslanong mensahe batok child labor. Gila sa DOLE ang kalampusan sa DOLE Kula isip usa ka pamatuod nga epektibo ang modernong pamaagi sa masamubo nga salida aron madasig ang mas daghang tawo nga moapil alang sa mas luwas ug mas mauswagon nga kaugmaon sa kabatan-unan. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan sa pamagitan ng ating kasamang si Win Peñano makalipas ang ilang paalala. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Recently po kasi Mayor, dun po sa pronouncement ng Presidente na kailangan yung mga proyekto ng DPWH dumadaan sa LGU. Sa tingin niyo po ba Mayor, gano'ng ka-importante na ito pong mga infrastructure project ay dumadaan po muna nasasangguni sa inyo pong LGU? Yes, bilang end user and LGU, dapat alam nila, dapat konsulta para at least yung talagang pangangailangan, yun ang ma-address. Ako po si Roderick Awingan, kasalukuyang Municipal Mayor sa bayan ng Latuina dito po sa Benguet. So maganda po yung panukala na ibabalik po yung acceptance sa mga local government unit, particularly sa local chief executive, yung pag-accept ng project na ginawa po ng national government. Basta po, meron pong parameters na dapat kasali yung LGU sa pagbuo ng plano, sa consultation, at at the same time, pag-iimplementa ng programa. Para makita natin na ang mga programa to ay nakakabagay sa development ng sariling local government unit ng mga bayan na sinasakupan ng mga development na sinasagawa ng ating national government. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Nananatiling committed ang pamahalaan sa pagsustine ng mga hakbang upang mapalakas pang lalo ang innovation ecosystem sa bansa. Ginawa ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan ang pahayag matapos na mapa-improve pa ng bansa ang ranggo nito sa Global Innovation Index o GII. Sa bagong ranking, nakamit ng Pinas ang 50th spot mula sa 139 na ekonomiya ngayong 2025. Nangusan din ito ang 52nd place na target ng bansa salig sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Ayon sa kagawaran, tumutugon ang
nasabing rango sa trajectory ng Pilipinas patungo sa hangaring mapasama sa top 1/3 ng global innovation economies ng 2028. Anibalisakan ng paglampas sa 2025 target ay resultaan niya ng nasustineng reforma, targeted investments at matibay na kolaborasyon sa iba't ibang sektor at key players sa innovation ecosystem ng bansa. Samantala, bukod sa bagong innovation spot, nakuha muli ng bansa sa ikapitong sunod ang Innovation Over Performer title, pagkilalang ibinibigay lamang sa mga ekonomiyang tuloy-tuloy na naungusan ang ekspektasyon kalinsabay ng level ng pag-unlad. Rumango rin sa 59th place ang bansa pagdating sa innovation inputs, habang 49th place naman sa innovation outputs na ayon sa DepDev ay sumasalamin sa kakayahan ng bansa na gawing makabuluhan ang innovation outcomes mula sa limitadong resources. Upang masustine ang momentum na ito, sinabi ng kagawaran na patuloy ang pag-iimplementa ng National Innovation Agenda and Strategy Document 2023 to 2032 ang pamahalaan. Ang roadmap na ito ay nagbibigay solusyon sa patuloy na mga suliranin sa infrastruktura, research at human capital na nakasentro sa pagpapataas ng investment sa research and development, agham at teknolohiya na siya namang magpapalawig sa access sa digital infrastructure at kultibasyon ng mas malaking bilang ng mga may kasanayang profesional. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, malaki ang itinaas sa gasto sa ancillary service kaya naman umangat ang transmission rates noong Agosto. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, aabot sa halos 8 centavos per kilowatt hour ang itinaas ng bayad sa ancillary service noong nakaraang buwan, kaya naman sumampa sa lampas 1 peso and 41 centavos ang per kilowatt hour ng transmission rate sa nasabing panahon. Kung iahambing ito sa average transmission rate noong Hulyo na lampas 1 peso and 32 centavos, lumalabas na nasa 7.09% ang itinaas ng August transmission rates. Ang ancillary service rates ay pass-through costs para sa kuryenteng isinusupply ng ancillary service provider sa kasagsagan ng supply-demand imbalance. Paliwanag ng grid operator, ang mga gastos dito ay direktang inirerimit sa generating companies na may bilateral contract sa NGCP at sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines para sa ancillary service na kinuha sa reserve market. Karagdagang paglilinaw pa ng NGCP na wala itong kinikita sa ancillary service at hindi nabebenepisyuhan ng pagbabago sa ancillary service prices. Samantala, sa kabila ng tumaas na ancillary service, iniulat ng NGCP na halos wala namang paggalaw sa transmission wheeling rate o ang bayad para sa delivery ng kuryente sa pamamagitan ng grid ngayong buwan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabala ang Securities and Exchange Commission o SEC laban sa Cpreneur Perfume Trading, partikular sa alok nitong investments. Inilabas ng komisyon ang babala ng mapag-alaman nitong nag-o-offer ng investment options ang Iloilo-based company para sa 2 business models nito na mobile stockist plan na may halagang 100,000 pesos at starter package costing na 2,500 pesos. Ang nasabing business models ay mga pangakong incentives, bonuses, maging ang malaking kita na aabot sa milyon sa loob lamang ng maikling panahon. Pagbibigay din ng SEC, ang mga nasabing arrangement ay nangangailangan ng investment contract na siyang sakop ng Securities Regulation Code at dapat na rehistrado at autorisado ng kanilang tanggapan. Sa sitwasyon ng Cpreneur, walaan nila itong rehistrasyon sa kanilang tanggapan bilang isang korporasyon o partnership at walang anumang lisensya para magsulisit ng investments. Paalala nito sa publiko na ang mga sangkot sa marketing o promotion
promosyon ng mga nasabing scheme ay masasampahan ng mga kasong kriminal at penalties na aabot sa 5 milyong piso bukod pa sa lampas 2 dekadang pagkakabilanggo. Maaari ring masampahan ng kaukulang kaso ang tumatayong salesmen, brokers, agents, promoters, recruiters, influencers o enablers ng nasabing scheme salig sa Section 28 ng Securities Regulation Code at Section 11 ng Financial Products and Services Consumer Protection Act. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ma-access na ng PLDT Global customers ang mga serbisyong alok ng Japanese firm na BBIX Incorporated. Ito ay matapos na magkasundo ang PLDT Global Corporation at ang Japanese Internet Exchange Provider para sa pagbibigay ng transformative remote peering services. Ayon sa PLDT Global, sa pamamagitan ng tie-up ay ma-access na ng customers nito ang mga serbisyo sa BBIX na hindi na kinakailangan ng physical presence sa pangunahing market sa buong mundo. Anila layo ng partnership na makapagbigay ng dagdag na flexibility, scalability at cost efficiency sa mga enterprise na nagnanais mag-expand sa Asia-Pacific region at sa iba pang panig ng mundo. Sa bukod na pahayag, tinawag naman na milestone ni PLDT Global President at Chief Executive Officer Albert Villarreal ang nasabing tie-up, partikular sa kanilang commitment na palakasin ang Pilipinas bilang digital hub sa Asia. Sa panig naman ng BBIX, inihayag ng Presidente at CEO nito na si Hideyuki Sasaki ang kumpiyansa nila sa network infrastructure ng PLDT at sa international presence ng PLDT Global. Sa pagtutulungan ding ito, anya ay natutumbasan ang tumataas na demand sa high-speed, low latency connectivity at natutulungan ang mga enterprise na makaangkop sa nag-evolve na digital economy. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Setyembre 18 taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 56 pesos and 87 centavos, 39 centavos sa Japanese yen, 44 pesos and 51 centavos sa Singaporean dollar, 4 centavos sa South Korean won, 8 pesos sa Chinese yuan, 7 pesos and 31 centavos sa Hong Kong dollar, 77 pesos and 51 centavos sa United Kingdom pound, 67 pesos and 20 centavos sa palitan sa euro, 41 pesos and 30 centavos sa Canadian dollar, at 15 pesos and 16 centavos sa Saudi Arabian rial. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Samantala, ang tabayan ng sigwada ng mga mainit na sports balita, hatid ni Leo Magpayo sa pagbabalik po na Ang Pilipinas Ngayon maya-maya, makalipas lamang po ang ilang paalala. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Ako po si Ricardo Cañete, local media sa Ingoog at saka announcer sa Mark Radio FM. Kayag po ako kasi makita namin po ang improvement sa aming syudad, sa aming city, na makita ang mga proyekto na tama po na naipatupad sa ating national government through LGU. Ako po si Kagawad Joel G. Ancheta ng Barangay Makina Crossing na assign sa Infra Committee. Ang masabi ko lang, sang-ayon ako sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik ang acceptance certificate mula sa LGU, lalo na sa barangay, na sa i-implement na proyekto dahil alam ng barangay kung anong kailangan project na ipapatupad. Thank you so much. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Nasa Pilipinas na muli si Filipina tennis star Alex Ayala para sa isang maiksing pagsasanay bago lumipad patungong China para lumahok sa World Tennis Association o WTA 125 Jingshan Tennis Open na nakatakdang gawin mula Setyembre 22 hanggang 28. Umakyat si Ayala sa world number 57 sa pinakahuling WTA rankings na inilabas nitong Lunes, isang hakbang na lamang mula sa kanyang career best na number 56 na naabot niya nitong Hunyo pagkaraan ang kanyang runner-up finish sa WTA 250 Eastbourne Open sa Great Britain. Lumundag ng 5 pwesto ang 20 anyos na tennis star mula sa number 61 pagkatapos umabot ng quarterfinals ng WTA 250 Sao Paulo Open sa Brazil kung saan siya natalo ni Janice Chen ng Indonesia. Dumating ang karangalan pagkatapos ang makasaysayang panalo ni Ayala sa Mexico kung saan itinaas niya ang kanyang kauna-unahang tropeyo sa WTA 125 sa Guadalajara Open 2 linggo pa lamang ang nakalipas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakapokus na ngayon si Brian Bagunas sa kampanya ng Alas Pilipinas Men's sa 2025 FIVB World Championship. Subalit minamasdan ni Bagunas ang ibang koponan, lalo na sa mga magiging teammate niya sa Osaka Bluton na naglalaro din para sa Japan national team. Kamakailan lamang ay pumirma si Bagunas ng kontrata bilang Filipino import ng Osaka sa parating na season ng Japan SV League. Sa Osaka, mapapabilang si Bagunas sa mga magagaling na players na ilan ay nasa World Championship. Kasalukuyang 4 sa miyembro ng Osaka ang naglalaro para sa World number 7 Japan. Kabilang dito sina libero Tomohiro Yamamoto, outside spiker Masato Kai, opposite hitter Hiroto Nishiyama at middle blocker Larry Evbadedan. Samantala, pagkaraan ng makasaysayang unang panalo ng Alas Pilipinas Men laban sa Egypt nitong Martes, susubukan ng Nationals na gumawa ulit ng kasaysayan sa oras na makatapat nito ang Iran sa isang do-or-die match na magdetermina ng kanilang tadhana sa 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship. Makakalaban ng Filipinos ang world number 15 Iranians ngayong Huwebes at kung sino man ang mananalo ay aabansi sa round of 16 habang uuwi ng luhaan ang matatalo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, patungo din ng Osaka si Alyssa Solomon pagkaraang pumirma ito para sa Osaka Marvelous sa SV League sa Japan. Inanunsyo ng Japanese club ang pagdating ni Solomon ilang buwan pagkaraang tapusin ng opposite spiker ang kanyang collegiate career para sa National University sa UAAP. Dahil dito, madadala na ng 23 anyos na si Solomon ang kanyang talento pagkarang binawi niya ang kanyang aplikasyon sa Korean Volleyball o KOVO Draft noong Marso dahil sa kanyang commitment para sa Lady Bulldogs. Hindi na bago para sa Osaka na magkaroon ng Filipino import dahil naglaro na para sa kanila dati si Jaja Santiago na ngayon Sachi Minowa sa Japan bago siya umalis at lumipat sa koponan ng Denso A. Ribis. Pagkakataon na ngayon ni Solomon na tulungan ang Osaka na dedepensahan ang kanilang titulo sa parating na season. Malaki ang ginampanan ni Solomon para sa pag-angat ng National University sa UAAP Women's Volleyball kung saan minandohan niya ang koponan sa 3 kampyonato sa seasons 84, 85 at 87 kung saan nakasama niya sina Belia Bilen, Sheena Toring at Vange Alinsug.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isinantabi lang ng Far Eastern University ang mga kritisismo na binigay sa kanila kung saan sasabak ang tama raw sa UAAP Season 88 nang wala ang kanilang magaling na rookie na si VJ Pre. Aasa na ngayon si head coach Sean Chambers sa natitirang student athletes sa kanyang koponan. Ayon kay Chambers, lumipat si Pre mula FEU patungong University of the Philippines na ikinagulat nila, subalit pagkalipas ng isang linggo ay hinanda na nila ang kanilang sarili para sa parating na torneo. Bukod kay Pre, nawala din sa tama raw si Cholo Anonuevo at Royce Alforque. Nagtapos sa ika-6 na pwesto ang FEU nitong season 87 na may 5-9 record. Para punan ng kulang, susubukang ibigay nina CJ Amos, Liam Salangsang, Kirby Mongkopa, Neil Owens at nagbabalik na Luke Felipe ang kanilang lahat para sa FEU. Nakasama pa din sa koponan sina Joric Bautista, Mo Konate at John Ray Pasaol. Sisimulan ng FEU ang kanilang kampanya kontra Ateneo itong Sabado na gaganapin sa Quadricentennial Pavilion Arena. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nakagawa na naman ng record-setting performance si Stephanie Berberabe para pangunahan ang Tagaytay Tol sa isang 72-58 panalo laban sa RK Hoops Quezon City sa larong ginanap sa Montano Hall sa Quezon City nitong Miyerkules. Dahil sa panalo, natigil ang dalawang sunod-sunod na pagkatalo ng Tagaytay sa 2025 Women's Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL regular season. Halos quadruple-double ang nagawa ni Berberabe kung saan nagtapos ito na may triple-double na 12 puntos, 11 rebounds at isang record na 14 na steals. Sahog pa ang 8 assists para pangunahan ang Patriots para sa 3-6 record at lumapit sa ika-4 na pwesto sa team standings. Ito na ang ikalawang triple-double ni Berberabe sa Women's MPBL bukod pa sa record na kanyang naitala na kauna-unahang quadruple-double na nagawa niya itong nakaraang buwan kontra Pangasinan Solar Home. Nagdagdag naman si Justine Domingo ng 11 puntos, 3 rebounds at 3 assists para sa Patriots, habang sina Monique Del Carmen at Danica Pasha ay nagambag ng tig-8 puntos bawat isa. Sina team captain Luisa San Juan at Claudine Santos ay nagdagdag ng 7 puntos bawat isa sa panalo ng Patriots na buhay pa rin sa kanilang layunin na makakuha ng twice-to-beat incentive sa quarterfinals ng torneo. Layunin ng Tagaytay Tol na sundan ito ng isa pang panalo sa oras na makatapat nila ang San Juan DN Steel sa Pangasinan sa Oktubre 5. Sa kabilang banda, nakuha naman ng RK Hoops Quezon City ang kanilang ika-6 na magkakasunod na pagkatalo para sa 1-6 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Umaga po sa lahat. Ako po si Luis F. Makiling, Barangay Captain o Barangay Bagulungsod, Tandag City. Sang-ayon po ako sa kautusan ng ating Pangulong PBBM ukol sa pagbalik ng acceptance certificate mula sa mga LGU matapos pagkumpleto ng mga national government projects sa bansa. Maraming salamat po. God bless us all. At ang lahat ng ABC Lapos District, pabor na pabor sa ginawa ng Presidente. At saka maayos yun, kailangan dumaan talaga, parang may respeto lang sa barangay.
ang mga kontraktor. Marami dito na hindi na dumadaan, nireklamo namin. Kaya siyempre kailangan din pirma namin yan. Kung anong mangyayari dyan, responsable din namin yan. Kailangan ng pirma namin. Kaya ngayon, nagpasalamat ako at ang EBC Lapos na mayroong palisi na ganyan si Presidente. So at least may Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at halo magandang araw sa ating mga chismoso at chismos ang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Nananatiling tahimik ang celebrity young couple na sina Julia at Gerald Anderson itong sina Julia Barreto at Gerald Anderson tungkol sa estado ng kanilang relasyon. May mga kumakalat na balita na nagsasabing wala ng relasyon itong sina Julia at si Gerald. Kumakalat rin ang balita na di umano'y may namamagitan na sa aktor at sa volleyball star na si Vanny Gandler. Bukod sa impormasyon na yan ay may mga balita din na kumakalat na may ugnayan raw si Julia sa isang mayamang businessman na si Lucas Lorenzo at ito raw ang ipinalit ni Julia kay Gerald. Pero ayon sa isang source, wala daw yung katotohanan ang mga balitang yan na may relasyon o nagde-date na sina Julia at si Lucas. Tanging connection lang daw ni Julia kay Lucas ay ang kapatid nitong si Claudia Barreto na asawa ng kapatid ni Lucas na si Basti. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, sinagot ng kapuso actress na si Barbie Forteza ang mga tanong mula sa kanyang mga tagahanga sa segment na pasabog na chika ng programang All Out Sundays. Tinanong si Barbie kung sino ang gusto niyang makita sa finish line kapag siya'y tumakbo. Pinalawak niya ang sagot na yan at sinabing nais niyang makita ang lahat ng kasama niyang tumatakbo upang magkasama silang mag-celebrate sa finish line. Nang tanongin naman kung sino ang pinaka-tumatak sa kanyang mga kontrabidang nakatrabaho niya, sinabi niya na si Jean Garcia daw sa seryeng Stairway to Heaven ang tumatak sa kanya. At samantala, inamin din ni Barbie sa naturang segmento na siya ay nasa lover era ng kanyang buhay ngayon. Paglilinaw niya, ito ay sa pangkalahatang kahulugan. Ngunit hindi na niya ipinaliwanag kung ano ang kanyang ibig sabihin doon. So, tinanong siya tungkol sa mga balitang si Jameson Blake ang nagpapasaya sa kanya. Hindi direktang sinagot ni Barbie ang tanong, ngunit sinabi niya na masarap maging masaya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, muling nagbalik sa social media ang megastar na si Sharon Cuneta noong Setyembre 15 matapos ang kanyang social media detox na inabot ng humigit kumulang na 2 linggo. So unang Instagram post mula na mag-deactivate ang megastar, ibinalita niya sa kanyang mga tagahanga ang kanyang pagbabalik sa telebisyon sa lalong madaling panahon. Ayon kay Sharon, kasalukuyan pa rin niyang ini-enjoy ang buhay na walang ingay mula sa social media. Sa kanyang post, sinabi niya na makikita siya sa TV very soon pero less and less na raw siyang magpapakita dahil nais niyang maghinay-hinay na. Marami namang fans, lalo na ang mga Sharonians, ang natuwa at excited na sa kanyang pagbabalik. Natanong din ng ilang netizens kung saang network siya mapapanood, kung sa ABS-CBN ba, GMA o TV5, ngunit hindi binanggit ng megastar. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismi sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan na po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Win Peñano, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.